para sa mga maselan. Mabaho ito. Pero para sa mga ito ang paborito, wala itong katulad. Sa lahat ng paninda sa palengke ng Bayambang, Pangasinan, ito ang hinding-hindi nila pinadadapuan sa langaw. Kaya balot na balot sa plastik. Madampian lang daw kasi ito ng langaw. Ang isang linggong iginugol nila sa paggawa nito. Masasayang lang. Ito ang maasim-asim at maalat-alat na buro. Hinding-hindi daw mabuburo sa husay nilang magburo ang mag-asawang Nanay Maring at Tatay Iling na mahigit 5 dekada nang nagbuburo ng isda. Mga 15-17 ganun, nag-ano kayo ng buro. Mas hindi pa kaya, ginagawa namin. Alas 5 pa lang ng umaga, abala na si Tatay Iling sa paglilinis ng mga dalag. Katuwang ang kanyang anak. Mahirap maglinis. Para maalis ang dugo ng dalag, tinutoothbrush pa nila ito. Kapag kasali itong dugo, pag nilagyan ng kanin, yung kanin pula rin. Sunod na binudburan ng sandamakmak na asin na siyang magluluto at magbibigay lasa sa dalag. Ibuburo na ito ng ilang araw. Ang ventilador na ito, hindi para sa tao, kundi para sa pagpapalamig ng kanin. Pag di mo pinalamig yung kanin, babaho yung buro. Tinimplahan ng asin at labong. Makalipas ang ilang araw, binanlawan ang dalag. At saka isinama na ito sa kanin. Muling ibuburo sa loob ng 1 hanggang 4 na linggo. Lalo sumasarap ang buro pag matagal. 250 pesos kada kilo ang benta niya ng burong dalag. May Canada, may Singapore, may Malaysia, Israel, pinapadala. Minsan kumuha ka na ng 10 kilo. Yung isang lalaki nung nakaraan na linggo, dinala sa Canada. Isa sa mga paboritong luto ng mga tiga-Bayambang sa burong dalag, ginataan. Naghahalo yung tamis ng buro sa gata ng nyog. Sa pwesto namang ito, ang palapalangganang tindang buro may kakaibang kasama. Mapula-pula at tad-tad ng sili. Ito ang ready-to-eat ng gisadong buro. Best seller ng mambuburo na si Gina. Tomato paste, pampakulay. Hinahalo ko maigi para yung mantika malusan. Yan, hanggang sa mawala na to yung mga isda. Gabi-gabi, nag-uulam kami ng buro. Ito ay kanin na pwedeng ulamin. May buro kahit hindi na ako mag-ulam ng isda. Ang paborito ritong ipares, nilagang gulay at pritong isda. Cancer survivor si Gina. Sa takot niyang baka maiwanan niyang mag-isa ang kanyang anak, nagsikap siyang palaguin ang kanilang negosyo ng buro. Tinuro ko sa kanya na ganito anak ang buhay, kahit na mag-isa ka na kung sakaling mawawala ako. Sabi niya, alam mo ma, paggising ko, iniisip ko kung buhay ka pa pagising ko, sabi niya. Kaya mula sa paisa-isang timba lang ng buro, ngayon meron na siyang mahigit 20 drum. Yung pag nanalangin ka na sana may bumili sa'yo, natutupad pala yun. Walang imposible sa Diyos. Kung buro ang usapan, patatalo ba naman ang mga tiga-Pampanga? Sa Candaba, ipinagmamalaki nila ang kanilang burong hipon o yung tinatawag nilang balaw-balaw. Ang isa sa mga sikat na gumagawa nito, si Nanay Suling. O naisip ko, magpuro ng ipon. Hindi ka mukha ng isda, matagal pinaaasin yun dahil may dugo. Pinalamig muna yung lugaw, tapos
Ilalagay yung ipon na 10 araw ko nang binuro. Ayan. Ang hipon, hindi na raw kailangang balatan dahil kusa naman itong nalulusaw. Mabibili ang burong hipon mula 30 to 50 pesos. Masarap ipares sa inihaw na hito at mustasa, malasamgyupsal. Sakto na kaya lasa, manyaman niya, malinamnam. Bukod sa isda at hipon, nagbuburo rin ang mga Kapampangan ng talangka. Dito sa Sasmuan, sa Pampanga, 1 oras na sakay sa bangka, mararating ang bahagi ng ilog na may mga biyakos o yung mga kawayang nakabaon sa ilog. Mano-mano itong nilalagyan ng net na iniiwan at binabalikan na lang kinaumagahan kapag nag-low tide para hanguin ang mga nahuling talangka. Ayon sa Kapampangan food expert na si Aching Lilian, ang burong taba ng talangka kahit napakaliit, putok-batok sa sarap, lalo na kapag ibinuro ng magdamagan. Nabanglawan na ito, tapos lagyan natin ng asin. Ano to yung dayap? Yung dayap, lalagay ko pa yung dayap. Namnam na maasim dahil dun sa dalayan. Inuburo nila kasi wala naman silang kuryente para magtatagal yung lifespan ng isang pagkain. Sa iba't ibang sulok ngayon ng daigdig, katulad ng Korea, unti-unti nang nakikilala sa buong mundo ang kahalagahan ng binurong pagkain o fermented. May mga taglay daw kasi itong bakterya na mainam sa kalusugan. Meron siyang probiotics or the good bacteria, particularly the lactic acid bacteria, kung saan nadadigest na niya yung starch. Beneficial ito para sa ating digestive system. Nakatutulong din ito sa pag-absorb natin ng mga sustansya sa katawan. Hindi bale ng may amoy, masarap naman, healthy pa. Ang sarap! Walang duda, magburo ay hindi biro. May paborito rin ho ba kayong pagkain sa inyong probinsya? Pa-share naman. I-tweet lang gamit ang hashtag KMJS. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.